What's up, KAG? May 5,000 pesos ka lang. Isang maling click, pwede kang maipit ng ilang buwan. Isang tamang desisyon, pwede kang magkaroon ng leverage. AXS ba? SLP? O RON? Kung ako ang may hawak ng 5,000 pesos ngayon, hindi ko to gagastusin ng basta-basta. Real talk na agad. 5,000, hindi yan malaking pera sa crypto. Pero hindi rin yan maliit, lalo na kung pinaghirapan mo. Kaya kung papasok ka sa Axie ecosystem ngayon, hindi pwedeng yung basta hype lang. Kailangan malinaw kung ano ba talaga ang binibili mo. Hindi lang presyo, hindi lang baka tumaas. Structure, use case, demand. Kasi kung di mo alam ang mga yan, sugal yan. Intindihin muna natin ang role ng bawat isa. Bago tayo pumili, kailangan natin i-breakdown. AXS, governance token, parang shares ng ecosystem. May staking, may voting power, long-term positioning ang play dito. Anong mga strength? May limited supply, may staking rewards, mas align sa long-term growth ng brand. Ang weakness naman ito, hindi siya directly ginagamit sa everyday gameplay. Dependent sa overall success ng ecosystem. Mabagal gumalaw. SLP. Ito ang reward token. Ito ang nakukuha sa gameplay dati. Anong mga strength ito? Directly connected sa player activity. May burn mechanism sa breeding. Mas volatile, so may short-term opportunities. Ang mga weakness nito, inflation risk. Pag konti ang breeding, bumabagsak ang demand. Madaling maipit pag oversupply. RON. Ito ang gas token ng Ronin network. Ang mga strength nito, kailangan sa transaction. Backbone ng ecosystem, mas fundamental ang role. Ang mga weakness naman nito, mas boring ang galaw. Dependent sa network activity. Hindi siya hype token. Pause muna tayo sandali. Tanong ko sa'yo, ano ba talaga ang goal mo sa 5,000? Short-term flip? Long-term hold? Or positioning sa ecosystem? Kung hindi malinaw yan, kahit anong bilin mo, mali. Kung 5,000 pesos lang talaga, ito ang brutal truth. 5,000 is small capital sa crypto. Hindi ka yayaman dito agad. So ang tanong mo dapat, ano ang may pinaka-logical na edge? Kung short-term trader ka, SLP ang pinaka-volatile, pero pinaka-delikado. Kung long-term believer ka sa ecosystem, AXS ang mas aligned sa growth narrative. Pero kung structural thinker ka, RON ang pinaka-underrated. Kasi kahit bumaba ang hype, kailangan pa rin ng gas. Isipin mo to. Noong bear market, ano ang unang nawawala? Hype. Ano ang natitira? Infrastructure. Hindi ako nagbibigay ng price prediction dito. Structure ang pinag-uusapan natin. Ang SLP, dependent sa active breeding economy. Ang AXS, dependent sa long-term success ng brand. Ang RON, dependent sa paggamit ng network. Kung lumiit ang players, ano ang unang tatamaan? SLP. Kung mawala ang interest sa governance, AXS ang mahihirapan. Pero kung may transaction pa rin, RON, may base demand. Hindi ito guarantee, pero logical framework ito. Sa personal take ko, kung ako ang may 5,000 ngayon, hindi ko ilalagay lahat sa isang token. Hahatiin ko. Halimbawa, 2,000 sa RON, 2,000 sa AXS, 1,000 sa SLP. Kung gusto ko ng volatility pressure. Bakit? Diversification kahit maliit ang kapital. Protection sa isang narrative lang. Pero kung pipilitin mo kung pumili ng isa lang, for long term, RON. Speculative swing, SLP. Balance thesis, AXS. Hindi ito tungkol sa ano ang tataas bukas. Ang tunay na edge sa crypto, structure plus patience. Example, kung bumili ka ng SLP dahil mura, pero hindi mo alam kung bakit mura, emotional decision yan.
Kung bumili ka ng AXS dahil sikat dati, anchoring bias yan. Kung bumili ka ng RON dahil safe daw, pero hindi mo alam ang net worth metrics, blind trust yan. Lahat may risk. Alam mo ba? Mas maraming tao ang nawawala ang kapital dahil sa impatience kaysa sa maling token choice. Think about that. I-challenge kita. Kung 5,000 lang ang pera mo, dapat ba talaga crypto kagad? May emergency fund ka na ba? May stable income ka ba? Kung wala, baka mali ang battlefield mo. Hindi lahat ng pera dapat nasa market. Ito yung part na hindi sinasabi ng ibang hype channels. Lagi mo tong itatanong sa sarili mo. Naiintindihan ko na ba ang difference sa tatlo? Alam ko ba ang risk profile nila? 5,000, AXS, SLP o RON? Ang tamang tanong, ano ang thesis mo? Kung wala kang thesis, huwag ka munang bumili. Pag-aral ka muna. Dahil sa crypto, hindi pera ang unang nawawala. Disiplina. At kung gusto mo ng mas malalim na breakdown ng risk strategy sa maliit na kapital, sabihin mo lang. Pero ngayon, ikaw, anong pipiliin mo? At bakit? Comment mo na yan sa baba. Game on!